Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ramon. Taong 1986, Tubigon, Bohol. Nang mga panahong ito, ilang araw nang inuusisa ng pamilya ni Ramon ang lugar dahil may kakaibang nangyayari sa paligid. Tuwing gabi, nakakarinig sila ng mga yabag sa lupa. Minsan patakbo at kung minsan naman, tila nagmamasid. Pero madalas, nakakarinig sila ng hangos at halakhak ng lasing. Ngunit sa tuwing sinusuri ng padre de pamilya, wala naman itong nakikita sa labas. Tuwing may araw naman, lahat ng miyembro ng pamilya ay iniikot ang buong paligid. Naghahanap ng mga bakas upang magkaroon ng patunay sa kung ano ang nangyayari sa labas tuwing gabi. Subalit wala. Ni bakas na mga tao o kahit hawi man lamang. Hindi naman nila yung pinaalam sa mga namamahala sa lugar, lalo na sa mga tanod. Sa kadahilanang wala naman silang ebidensya at maaaring isipin ng mga tao sa lugar na wala na sa tamang pag-iisip ang pamilya. Kaya minabuti muna nila na ilihim ang kakaibang nangyayari. Ang sabi pa nga ng nanay ni Ramon na si Lenra, baka magnanakaw lamang ang umaaligid o kaya naman mga taong napapadaan lamang. Ngunit giniit ng ama na wala silang ebidensya para patunayan ito. Kahit sigawan nila yon, hindi ito tumitigil. Ngunit ang pinagtataka ng buong pamilya, bakit kapag susuriin na nila sa labas, tsaka pa lamang matatahimik ang lugar? Samantalang kapag nasa loob naman ng tahanan, ayaw namang tumigil na tila ng aasar. Malaki ang naging epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng pamilya dahil sa panggagambalang yon. Kaya ang tatay niyang si Idoy, maaga nang umuwi ng tahanan galing sa pagtutuba at hindi na nadadalaw ang iba pang tubaan sa malayo. Habang si Nanay Lenra naman, iilang kakanina lamang ang inahanda sa pagtitinda para makauwi ng mas maaga. Nag-aalala ang mga magulang dahil may mga kapatid pa si Ramon na maliliit. Isang babae at lalaki. Nasa edad 5 at 7. Si Ramon naman na mga sandaling yon ay nasa 15. Imbis na tumulong sa ama, binabantayan na lamang nito ang mga kapatid. Isang umaga, habang papunta sa balon si Ramon upang magsalok ng tubig, napansin niya ang batang nakatungtong sa bato na nasa tabi ng balon. Ang balong yon ay nasa baba lang ng lugar at ang tahanan nila ang pinakamalapit. Kinilatis yun ni Ramon, ngunit hindi niya kilala ang bata at tila hindi ito nakatira sa lugar. Dahil lahat ng mga kapitbahay kilala ng pamilya. Bukod pa doon, iba ang suot nitong pananamit dahil maayos na tila anak mayaman. Maya-maya pa, nang makalapit ng tuluyan ang binata sa balon, bigla na lamang lumingon sa kanya ang bata. Nagulat si Ramon at napatigil dahil yung mga mata ng bata, kulay berde na kumikinang. Ngumiti yon. Buwaba sa bato at naglakad palapit sa balon. Hanggang sa naglaho na lang na tila usok.
Binalot na matinding takot si Ramon na mga sandaling yon, sa kadahilan ng alam niya sa sarili na hindi ito ordinaryong tao. Naglalakbay sa diwa niya na baka kaluluwa ito o baka lamang lupa. Gusto na sanang umuwi ni Ramon, pero naisip ng binata na walang maiinom na tubig ang pamilya. Kaya napilitan itong magsalok sa balon. Makapigil hininga ang buong pangyayari. Habang papalapit si Ramon sa balon, mas tumataas ang tensyon na nararamdaman niya. Ayon sa binata, tila hihiwalay na ang kaluluwa sa takot. Bagaman nilalabanan ng binata ang kilabot, ngunit hindi pa rin niya maiwasan na mapaisip ng masama. Huminga ng malalim si Ramon. Kinuha ang tabong may lubid at sinimulang ilaglag papunta sa ilalim. Hindi niya magawang matignan ang ilalim ng balon, sa kadahilan ng baka may bumungad sa kanya na nakakakilabot. Iniangat ni Ramon ang lubid. Tinansya ang bigat. Sa oras na bumigat na ang tabo, alam niya na meron na itong lamang tubig. Ngunit hindi niya malaman kung bakit sobrang bigat na mga sandaling yon. Halos hindi na niya ito maiangat. Dagdag pa ng binata, tila may humihila din sa lubid na taliwas sa kanya. Napilitang tignan ni Ramon ang ilalim. Wala naman itong nakita dahil madilim. Tinukod niya ang isang paa sa dingding ng balon. Parasahang hinila ang lubid pa itaas. Maya-maya lang, ginuyod niya ito palayo na tila nag-aararo. Hanggang sa paglingon niya sa balon, halos himatayin si Ramon nang makita ang umaahong nilalang. Naubod ng pangit. May palong pa ito sa ulo hanggang sa likod, at yung tenga naman ay hanggang leeg. May hasang na nakausli at ubod ng laki. Nanlilisik pa mga matang kulay berde habang gumagapang papalapit sa kanya. Hindi nakagalaw ang binata. Naihina lamang ito sa salawal dahil sa sobrang takot at napaupo sa lupa. Ayon kay Ramon, bukod sa hindi ito makagalaw, wala ding boses na lumalabas sa bibig. Pagtawa ng nilalang. Hanggang sa tuluyang makalapit kay Ramon ang nilalang. Nagkatitigan sila ng mata sa mata. Kitang-kita niya na tila may umiikot na likido sa loob ng berdeng mata ng nilalang. Napansin din niya ang ilong ng elemento. Nasa baba lamang na mga mata nito. Maliit na butas na may lumalabas na tubig. Maya-maya pa, binuka ng nilalang ang bibig nito at lalong binalot ng takot si Ramon. Kitang-kita niya ang marami. Nagtatalas ang ngipin ng nilalang. Pati ang malapot na laway na unti-unting lumalabas sa bibig nito. Wag po! Huwag niyo po akong kainin! Maawa po kayo sa akin! Wika ni Ramon. Dahil walang lumalabas na boses sa bibig, doon niya ito sa ilong pinapalabas. Hindi niya maibuka ang bibig upang makapagsalita. Hindi alam ni Ramon kung dahil ba sa sobrang takot o dahil pinipigilan siya ng nilalang. Pagtikom ng bibig ng halimaw, sa hindi malamang dahilan, narinig niya ang boses nito kahit hindi bumubuka ang bibig. Tila nakikipag-usap ito gamit lamang ang isipan. Ngunit naririnig niyang malinaw at detalyado. Huwag ka matakot. Wala akong gagawin sa'yo. Pinagkakatuan lang kita eh.
Pwede ka na makapagsalita, pero huwag kang sisigaw ha. Wika ng nilalang. Dito lamang naibuka ni Ramon ang bibig. Ano po bang pakay niyo sa akin? Kasalok lang naman po ako ng tubig eh. Tugon ni Ramon. Ang sabi ng nilalang, hinihigpitan niya ang pagbabantay sa lugar dahil may pausbong na hiyas at malapit na itong maging ganap. Taon-taon itong nangyayari at kailangan nilang bantayan upang walang sino mang makakuha. Dagdag pa ng nilalang, 1 linggo lang naman at kapag wala na ang hiyas, saka pa lamang nililisanin ang lugar. Ano po bang hiyas yung sinasabi niyo po? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Tanong ng binata. Mutya, kung tawagin nyo. Pero sa amin, karaniwang hiyas lang nakatas ng kalikasan. Pero delikado kapag napasa kamay ng tao, lalo na ng masamang loob. Nasa ilalim ito ng balon nakalagay. Ikaw lang ngayon ang kinakausap ko. Gusto kong pantayan mo rin ang balon eh. May kapalit ito. Meron akong isang bagay na ibibigay sa'yo. Papantayan mo ang balon bilang bantay sa lupa. At ako naman sa mundo ng engkanto. Gabi mo gagawin ang lahat ha. Tugon ng nilalang. Dagdag pa ng elemento. Isa itong uri ng nilalang na kung tawagin ng mga tao ay gumol. Babantayan lang po ba? Natatakot po ako eh. Lalo na tuwing gabi. May gumagalaw pong hindi namin malaman eh. Ibagkatiwala nyo na lang po kaya sa iba. Wika ni Ramon. Gumiti ang nilalang. Sinabing siya lamang din ang gumagala tuwing gabi. Dahil yun sa gusto kitang makausap. Pero yung tatay mo naman yung lumalabas. Hindi ako nagkakaroon ng pagkakataon. Ngayon lang, sinupo ko muna ang tapang mo. Wika ng gumol. Bakit po? Marami naman pong nakatira malapit dito eh. Sila na lang po. Tugon ni Ramon. Hindi pwede. Ikaw lang sa tingin ko mapagkakatiwalaan ko. Hindi ka na makakatanggi dahil tinakda na kita. Sa oras na tumaliwas ka, gagambalain ka ng higit pang nakakatakot kumpara sa akin. Ang gagawin mo, bantayan mo lang ang balon. At kapag may taong kahinahinala ang kinikilos, lapitan mo. Huwag ka magsasalita. Matatakot yun sa'yo. Maniwala ka sa akin. Wika ng gumol. Dahil sa takot ng binata, alinsunod sa sinabi ng nilalang, wala na itong nagawa kung hindi bantayan na lamang ang balon. Sa isip pa ni Ramon, 1 linggo lang naman at lulubayan na siya ng gumol pagkatapos. Kaya matapos maihatid ang tubig sa tahanan, saktong kakarating lang din ng mga magulang. Gusto noong sabihin ni Ramon ang mga nangyari sa kanya. Kaso baka hindi siya paniwalaan ng mga ito. Kaya minabuti ng binata na isarili na lamang. Kinagabihan, sa kauna-unahang beses, wala nang kakaibang nangyari sa labas ng tahanan na labis namang pinagtaka ng mga magulang ni Ramon. Walang yabag sa lupa, mga kaluskos o halakhak. Nagtataka din si Tatay Ido kung bakit kumpiyansang lumabas ng tahanan si Ramon. Inabisuhan siya ng ama, ngunit sinabi lamang ng binata na wala namang mangyayari sa kanya. Dagdag pa ni Ramon, mag-iigib lamang siya sa balon ngayong gabi upang may iinuming kinabukasan. Abay, ngayon ko lang narinig sa iyo yan. At parang ang tapang-tapang mo. Hindi ako papayag.
Dito ka lang. Bukas ka na ng umaga magigip. Baka nag-aabang lang yung mga nilalang na nasa labas kaya tahimik. Wika ni Tatay Ido. Ay, kung kakainin tayo ng takot, masahamakin tayo ng mga nilalang na yan. Pagod na po ako eh. Apektado na po yung trabaho nyo. Pati si nanay. Ganon din. Sige na po. Alis na po ako. Tugon ni Ramon. Sabay takbo papunta sa balon. Ilang sandali lang. Nakabalik na kaagad si Ramon. Nakita niya ang mga magulang sa kusina na nakatitig sa kanya. Halatang nag-aalala ang mga ito. Oh, wala. Wala namang nangyari sa akin ah. Sus, kaya itigil na po natin yung takot. Binapagulo lang po natin yung buhay natin eh. Babalik po ako kaagad. Matulog na po kayo. Wika ni Ramon habang nililipat ang tubig sa banga. Umalis kaagad si Ramon. Pero sumimple ng tago sa gilid upang alamin ang pinag-uusapan ng mga magulang. Ano kayang nakain ng batang to? Parang sobrang tanda na kung magsalita. Tayo pang napagsabihan dahil sa kaduwagan natin. Wika ni Tatay Ido. Totoo naman na. Sinasakyan natin ng mga kakaibang nangyayari sa labas. Malay mo, dulot lang pala yan ng pagbabago ng panahon. Ay, pero tama ka. Saan kaya humuhugot ng tapang yung batang yon? Tugon ni Nanay Lenra. Napailing na lamang si Ramon. Bumalik na sa balon. Nagsalok na lamang ng huling beses at pagbalik. Gwinardyahan na lamang ang lugar. Nang mga sandaling yon, tulog na ang mga magulang kaya hindi na ito naging sagabal sa kailangang gawin. Inabot ng madaling araw ang binata sa kakabantay. Ngunit wala namang kakaiba. Maliban na lamang sa mga huni ng iba't ibang hayop sa gubat na nakakakilabot. Hanggang sa araw-araw na itong ginawa ni Ramon, bumalik na din sa normal ang buhay ng mga magulang ng binata. Naiiwanan na din niya ang mga kapatid. Ngunit ang pinagtataka ni Ramon, hindi na nagpakita pa sa kanya ang gumol. Ngunit bago matapos ang 1 linggong pagbabantay, may hindi kilalang mga taong nakita si Ramon. May dalang sulo at nakadungaw sa ilalim ng balon. Hindi naman nila napansin ang binata dahil nasa itaas ito na bahagi ng lugar kung saan nilagyan niya ng mga dahon ng niyog at saging upang masilungan. Pinagmasdan niya lamang ang kinikilos ng 2 tao hanggang sa nakilala niya ang isa. Yun ang kapitbahay nilang sugarol sa sabungan ng manok na si Ambol. Maya-maya lang, tila nagkasundo ang dalawa. Itinali ng mga ito ang tali ng balon sa haligi doon. Naghinala na si Ramon na balak kunin ng mga tao ang nasa ilalim ng tubigan. Kaya naman, lumapit si Ramon at gaya ng sinabi ng gumol. Hindi siya kumibo at tinitigan lamang ang 2 tao. Nagtataka naman ang mga ito habang nakatitig sa isa't isa. Psst! Umuwi ka na. Gabi na. Anong ginagawa mo dito? Wika ni Ambol. Ngunit hindi nagsasalita ang binata. Abot langit na ang pangamba ni Ramon ng mga sandaling yon. Dahil baka may gawing masama sa kanya ang 2 tao. Lalo na't amoy alak ang mga ito at halatang lasing. Maya-maya pa, naglakihan ang mga mata ng tao.
Nagpulasan ang mga ito. Nagtakbuhan at tila nakakita ng nakakakilabot na nilalang. Habang si Ramon naman, nakatitig lamang sa mga tao. Nagtataka kung bakit. Nagpalingalinga ito sa paligid. Baka may nakita ang mga tao bukod sa kanya. Ngunit wala naman. Dito niya naalala ang sinabi ng gumol. Matatakot na lamang kung sino man ang tititigan ni Ramon. Bumalik ang binata sa ginawang barong-barong. Huling gabi na ito kaya nakaramdam na ng ginhawa si Ramon. Pero nag-aalala ito sa sinapit ng dalawa. Lalo't kilala siya ni Ambol. Hindi niya alam ang magiging resulta at baka kinabukasan mabulabog ang buong lugar. Mapagdiskitahan dahil tinakot niya si Ambol. Ngunit pagsapit kinabukasan, napakapayapa naman. Walang abnormalidad sa kapitbahay. Pero hindi niya makita si Ambol. Para bang walang tao sa tahanan nito dahil nakasara lamang ang mga pinto at bintana. Hinayaan lang yon ni Ramon. Inisip na baka umalis na si Ambol dahil sa takot. Ngunit nakita niya itong nasa likod ng bahay. Kausap si Tatay Ido at narinig niya na sinabing may aswang sa balon. Kinakabahan si Ramon sa kadahilanang siya lamang ang naroon kagabi. Aswang ba kamo? Ganun ba? Nakilala mo ba Ambol? Tanong ni Tatay Ido. Hindi. Pero bata, may maayos na suot. Kaso, biglang pumangit yung mukha eh. Tugon ni Ambol. Nako, baka guni-guni mo lang yan Ambol. Tigilan mo na kasi ang paglalasing. Wika ni Tatay Ido. Ngunit iginiit ni Ambol ang nakita. Sinabing may kasama siyang nakasilay sa lugar. Nawala ang pangamba ni Ramon at naisip na tinakot lamang ito ng gumol. Inakala noon ni Ramon na lulubayan na siya ng gumol sapagkat tapos na ang isang linggo. Ngunit kinagabihan, hindi nakatulog ang binata. Tila napakaalinsangan ng buong paligid. Ngunit siya lamang ang nakakaramdam. Payapa nang natutulog ang mga magulang at kapatid. Lumabas ng tahanan si Ramon. Nagpahangin sa bandang maisan. Pero gano'n na lamang ang takot ng binata nang bumungad sa kanya ang mas pangit pa sa gumol na nilalang. Bukod pa dyan, may pakpak ito na tila paniki at yung muka sa aso na may katawang tao. Palapit ito ng palapit kay Ramon. Tumakbo ang binata. Ngunit mabilis na nagpalipat-lipat ang nilalang. Humarang yon sa landas niya. Kaya kumabig ng takbo ang binata papunta sa gubat. Wala nang lingon-lingon sa likuran. Sumisigaw ito ng tulong. Hanggang sa napagod na lamang si Ramon. Wala na itong nagawa kung hindi magpahinga. Sinipat niya ang buong paligid. Kung nakasunod pa ba ang nilalang. Hanggang sa bigla na lang itong lumundag sa harapan ng binata. Wala nang nagawa si Ramon kung hindi ipikit na lamang ang mga mata. Pero laking pagtataka ng binata kung bakit hindi lumalapit ang nilalang. Kung hindi siya nagkakamali, hindi ito lamang lupa kundi aswang. Akin na ang mutya ng balon. Ibigay mo sa akin kung ayaw mong patayin kita. Wika ng aswang. Hindi namang kagad nakapagsalita si Ramon.
Bukod sa takot, nagtataka ang binata kung ano ang pinagsasabi ng nilalang. Kaya naman, "Anong mutya ng balon? Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan eh. Layuan mo nga ako. Wala akong atraso sa'yo." Tugon ni Ramon. "Mautak din itong gumol. Nilagay niya sa loob ng katawan mo para hindi makuha ng kung sino. Sige, mas mabuting patay na lang kita para makuha ko ang mutya sa katawan mo." Muling wika ng aswang na mas lalong nagpagulo sa isip ng binata. Magsasalita pa sana si Ramon, ngunit bigla siyang sinakmal ng aswang sa muka. Bumelo ang nilalang na tila dudukutin ang puso ng binata. Nanlaban si Ramon at nawala ang takot. Hinawakan niya ang kamay ng aswang at pinagsusuntok ito sa muka. Gulat na gulat si Ramon dahil napakalakas ng bawat pagtama sa nilalang. Napinsala ang aswang. Napaatras ito. Kitang-kita pa ni Ramon na halos lumuwa na ang mga mata ng aswang dahil sa matinding pinsala. Nilapitan niya ito at patuloy na pinagsusuntok. Hanggang sa bigla na lamang umatungal ang aswang at nagmakaawa. Sinabi nitong wag siyang patayin. Unti-unti itong nag-anyong tawa. Naikinagulat ni Ramon. Nakilala niya ang aswang. Walang iba kung hindi yung kasamang tao ni Ambol doon sa balon. Naalala niya yon dahil sa suot nitong kwintas. Hindi naman na pinatulan pa ni Ramon at hinayaan ng umalis. Pero hindi siya makapaniwala sa mga pangyayari. Lalo na nang magawa niyang makipagbuno sa aswang. Ilang sandali pa, nagpakita sa kanya ang gumol. Magtatanong pa sana si Ramon, subalit naunahan na siya sa mga kasagutan. Ibinigay ko sa iyo ang pabuya sa ginawa mo. Di ba? Ang sabi ko may kapalit ang pagbabantay mo. Ikaw ang pinagkatiwalaan ko ng gamit, kaya ikaw din na magbabantay. Naging gabay lang ako, at na maging ganap na ang hiyas, kusa itong pumasok sa katawan mo. Gusto mo bang makita kung ano? Ibuka mo ang mga palad mo. Wika ng gumol. Nag-aalangan mang maniwala. Binuka pa rin ni Ramon ang palad at doon niya nakita ang isang korteng tatsulok na bagay na kulay ginto. Ilang sandali lang, nawala din ito kaagad. Teka, anong nangyari? Bakit biglang naglaho? Tanong ni Ramon. Hindi na nakapagtatakang naglaho yung kagad. Marami kasing nagpapanta sa gamit, kaya nagtatago ito sa katawan mo. Maiwan na kita, ah. Kasama mo naman ako palagi. Tugon ng gumol. Napapitaw na mabigat na salita si Ramon. Napagtanto ng binata na ginawa lamang siyang kasangkapan upang maging bantay ng gamit. Napaisip siya sa mga banta. Hinamak siya ng aswang at hindi malayong marami pang magtangka sa gamit. Nagkatotoo nga ang hinala ng binata. Halos araw-araw, may sumusubok na kakaibang nilalang kay Ramon. Maging mga taong hindi niya kilala. Hanggang sa umabot sa punto na may kumulam na sa kanya. Lahat naman ng detalye sa nagiging kalaban ni Ramon, isinisiwalat ng gumol. Hindi nito iniwanan ang binata. Pero natatakot ito na baka madamay ang pamilya. Kaya maagang bumukod si Ramon para makaiwas. Lahat ng ito ay dahil lamang sa mutya ng balon.
Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lamang natin sa pangalang Janjan. Taong 1981, probinsya ng Leyte. Nang mga panahong ito, hindi inaasahan ni Janjan na makakaranas siya ng isang pangit na tagpo na dadalhin niya habang buhay. Nagdulot pa ito ng depresyon at takot sa napakaraming bagay dahil sa matinding karanasan. 15 taong gulang pa lamang si Janjan na mga sandaling yun. Ang nagpalaki sa kanya ay ang tiyahi na si Tia Doray. Biyuda. May isang anak ngunit naroon naninirahan sa sentro ng Ormoc. Tingin ni Janjan, ibang-iba ang tiyahin kumpara sa karamihang mga tao sa lugar. Bukod sa tahimik, salungat din ito kung maglinis ng tahanan. Sa tuwing gabi nagwawali si Tia Doray, abala itong naghahanda. Naroon sa likod bahay, madalas nagkukudkod ng niyog, nagsisiga, may kinakalembang na kaldero, pinupukpok ang mga haligi at nagkakatay na manok. Gabi-gabi niya itong ginagawa at kapag umaga naman, hindi ito natutulog, ngunit nasa silid lamang. Bihira itong lumalabas ng bahay at gumagala. Walang mga kaibigan at ni minsan, at kahit anong okasyon. Mapapasko, bagong taon at marami pang iba. Hindi naghahanda ang tiyahin, maliban na lamang kapag palapit na ang mahal na araw. May mga handa, ngunit naroon naman sa likod bahay, kung saan may altar at mga rebulto pa na hindi niya makilala. Ang nakahanda sa altar ay mga hilaw na karne, baboy, baka at manok. Ngunit hindi matukoy ni Janjan yung isa. Manilaw-nilaw yung taba at laman. Pino at manipis ang balat. May itim na baong nakataob at may nakatirik na itim na kandila. Nasa gilid ang mga karne at ang nakakapagtaka, ayaw itong ipagalaw ng tiyahin dahil plano sana niyang mag-ihaw. Hanggang sa nabulok na lamang ang laman, katagalan ay lumilika ng baho sa tahanan. Hindi na kaaya-aya at nang magreklamo sa tiyahin, sinabi nito na hayaan na lamang na mabulok ang karne. Isang hapon na mapadako sa kusina, nagtaka si Janjan dahil nakita niya ang tiyahin. Tinatakpan ang bulok na karne ng lupa. Napansin din ng binata ang nagmamantikan likido na galing sa mga laman. Pumapatak ito sa ilalim ng pinagpatungan. Hindi naman sa nakekelam si Janjan, pero may hindi na magandang nangyayari. Lalo pat sa mga sandaling yun, napapadalas na ang biglaang pag-alis ng tiyahin. Naiiwang mag-isa sa tahanan si Janjan dahil hindi naman siya nag-aaral na mga panahong yun. Kaya lahat ng mga nangyayari sa paligid nasusubaybayan mismo ng binata. Isang gabi, maagang naglapag si Janjan ng banig. Naroon sa sala ang binata. Hinanda ang arinola na gawa lang sa tibod ng kawayan. Natatakot lumabas ng tahanan si Janjan para umihi. Kaya naisip na lamang ng binatang gumawa ng arinola. Kaunting description lamang sa tahanan ni Tia Doray. Isang palapag lamang. May isang silid na nakaangat ng 1 metro sa lupa. Naroon ang silid ng tiyahin. Maraming kapitbahay, ngunit lahat naman ay hindi magkakasundo.
dahil kumakatingin ito sa tiyahin. Para bang nangahamak ang mga ito. Kaya minsan, mas pinipili na lamang ni Janjan na manatili sa tahanan o hindi naman kaya pupunta sa lupain ng tatay upang manghuli ng mga ibon. Balik tayo sa kwento. Hindi nagtagal. Pumunta si Janjan sa kusina upang uminom ng tubig. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang kumalampag ang dingding. Nag-usugan ang mga bangko. Na siya namang labis na kinagulat ng binata. May nakita din siyang gumagalaw. Pero hindi niya maaninag. Papunta sa pinto at lumabas. Inakala ni Janjan na magnanakaw lamang. Kaya naman kagad niyang kinuha ang itak at sumilip sa bintana. Ngunit ganun na lamang ang pagkagulat ng, Oh, Janjan, anong ginagawa mo at hindi ka pa natutulog? May bitbit ka pang itak. bungad ng tiyahin na nasa likuran. Hindi nakagalaw si Janjan. Nagtataka dahil papanong nasa bahay na ang tiyahin. Samantalang buong araw itong wala sa tahanan at hindi man lamang umuwi. Nakasara din ang mga pinto sa harapan, kaya walang ibang pwedeng daanan maliban sa kusina. Subalit makikita dapat ngayon dahil nasa gilid lamang siya ng kusina. Oh, bakit hindi ka kumikibo? May problema ba? Muling tanong ni Tia Doray. Kuwan po kasi. Wala po tiya. Akala ko po may magnanakaw sa labas Kaya sinilip ko po sa bintana. Tugon ni Janjan. Itabi mo na yung itak at matulog ka na ron. Tugon ni Tia Doray. Humiga na sa lapag ang binata. Naroon si Janjan sa sala. Kaya tanaw na tanaw niya ang tiyahin na nasa kusina. Ngunit hindi naman siya nagpahalata. Ilang sandali pa. Lumabas ng tahanan si Tia Doray. Bumalik ito ngunit may hila-hila. Hirap na hirap ito kaya bumangon ang binata. Subalit nanigas ang katawan niya. Nang makitang tao pala ang hinihila ng matanda. Maraming sugat at tumutulo ang dugo. Mabilis na bumalik sa pagkakahiga ang binata. Nagtalukbong ng kumot ngunit may siwang ng kaunti. Sa pagkakataong yun, kinakabahan na ng sobra si Janjan. Hindi niya alam ang mga nangyayari hanggang sa nilagay ni Tia Doray ang tao sa bandang sulok. Gumalaw ito kaya alam niyang buhay pa. Ilang sandali lang. Lumuhod ito sa harapan ng tao at sinabing, ayon sa narinig ng binata, Napangas ka. Tinangka mo pang patayin ako. wika ng matanda. Gulat na gulat si Janjan dahil bigla na lang pumangit ang mukha ng tiyahin. Napalingon ito sa isang banda kaya tinamaan ang mukha ng liwanag mula sa gasera. Kumapal ang kilay at medyo nakausli ang nguso. Hanggang sa bigla na lang nilapat ng matanda ang kamay sa dibdib ng tao. Unti-unting bumabaon. Kitang-kita ni Janjan ang pagsirit ng dugo. Kasabay ng paglagutok ng mga buto. Tinakip ni Tia Doray ang isang kamay sa bibig ng tao, kaya hindi na ito nakasigaw. Ilang sandali pa. Para bang naglalaro na lamang si Tia Doray. May inaabot ito sa loob ng katawan ng tao. Napapikit na lamang si Janjan na mga sandaling yun.
Pawis na pawis hanggang sa ilang sandali pa. Nakarinig siya ng kalabog sa lamesa. Kaya naman, sumilip muli ang binata sa siwang ng kumot. Dito na halos bumaliktad ang sikmura ni Janjan. Ayon sa kanya, nakatayo ang tiyahin habang subo ang gumagalaw na puso ng tao. Hanggang sa tumingin sa kanya ang tiyahin. Ang mga mata ng matanda ay nakatuon mismo sa siwang ng kumot. Marahang binaba ni Janjan ang kamay. Pilit na pinikit ang mga mata. Kahit sobrang init sa loob ng kumot, tiniis lamang ito ng binata. Hindi siya lumika ng kahit kaunting galaw upang mapagkamalang tulog. Hanggang sa hindi namalaya ng binata, lumalakbay na pala ang diwa niya sa panaginip. Umaga na nang magising si Janjan. Kasabay ng pagtilaok ng mga manok at unti-unting pag-angat ng araw. Marahang tumayo ang binata at kaagad tinanaw ang kusina. Ngunit gano'n na lamang ang pagtataka. Dahil napakalinis na tila walang nangyari. Wala ding bakas ng kahit kaunting dugo nang lapitan niya ang lugar. Lupa lamang ang sahig ng kusina kaya kung may nangyari man, malalaman yun kagad ng binata. Subalit wala talaga. Ang kakaiba lamang, wala na doon ang mga bulok na karne. Lumabas ng tahanan si Janjan. Nakita ang tiyahin na abala sa paghahalukay doon sa abuhan. Tinignan itong mabuti ng binata. Kakaiba ang pakiramdam niya. Walang patid ang malakas na kabog ng dibdib. Hanggang sa lumingon sa kanya ang tiyahin. Oh, anong nangyari sa'yo? At parang nakakita ka ng multo. Kumilos ka na at mataas na ang araw. Mamaya makalimutan mo uling mag-agahan. Wika ni Tia Doray. Napaatras ng bahagya si Janjan. Nakaramdam ng pagkailang sa tiyahin. Nagtataka ang binata dahil normal lamang tignan ang tiyahin. Pero hindi mawala-wala sa isipan ang mga nakita kagabi. Pinili ng binata na hindi na lamang magsalita. Pumunta sa balon upang isipin ng tiyahin na maliligo siya doon. Panay saglit pa ng tingin si Janjan. Hinahanap niya ang kakaibang kilos ng matanda. Pero wala talaga. Napaka-normal. Kaya inisip na lamang ni Janjan na baka guni-guni lamang ang lahat ng nasaksihan. Hanggang sa nakarating siya sa balon. May naamoy na malansa. Amoy dugo ng isda na nabilad sa init. Ngunit hindi naman yon pinansin pa ng binata. Hanggang sa lumipas ang 2 araw. Habang bumabalik sa balon, mas lalo pang tumitindi ang lansa. Hinanap yun ni Janjan. Ilang metro mula sa balon ay may nakita siyang mga langaw sa unahan. Nilapitan ito ng binata hanggang sa bumungad sa kanya ang napakaraming hiwa ng karne. Nakabilad. Habang nakatungtong sa mga patpat na nilapag sa lupa. May makapal. At meron ding manipis pero walang buto. Isa-isa yung sinuri ni Janjan. Inaalam niya kung anong klase ng karne. Kasabay nito ang pagtataka kung bakit yun nakabilad. Psst! Psst! Hoy! Umalis ka dyan. Huwag mong hawakan yan. Wika ni Tia Doray. Na ng mga sandaling yon, natatanaw niya mula sa balon. Tiya, ano po ba tong mga to?
Tanong ni Janjan. Huwag mo nang itanong. Basta, umalis ka na dyan. Tugon ng matanda. Hindi naman nagmatigas pa si Janjan dahil pinandidilata na siya ng matanda. Dumiretso na lamang ang binata sa tahanan. Hindi na dumaan pa sa balon. Hanggang sa pagkarating ng tahanan, nakita niya ang malaking bote na may lamang kulay itim na likido. Nakalagay ito sa altar na nasa labas. Lumapit ang binata at sinuri ang bagay. Hanggang sa gano'n na lamang ang pagkagulat ni Janjan nang may dalawang mga mata na naroon, lumulutang sa loob ng malaking bote. Sa hindi malamang dahilan, nasa likod na niya pala ang tiyahin. Inisip ng binata na napaka-imposibleng mangyari. Alam niyang matatagalan pa ang tiyahin bago makasunod sa kanya. Kinuha nito ang bote at dinala sa loob ng silid. Hinala niya. Mula ito sa pinatay ng tiyahin noong isang gabi. At yung lahat ng karneng nakabilat, laman yon ng tao. Hindi na mapakali si Janjan. Iniisip niya ang araw-araw na ginagawa ng matanda. Kakaiba ito kumpara sa dati. Iwas din ito sa mga kapitbahay. Hindi kaya aswang si Tia? Isang aswang? Wika ng binata sa sarili. Mula ng araw na yon, pinaplano na ni Janjan na umalis ng tahanan. Naghahanap ito ng tiyempo at idadahilan para hindi mag-isip ng iba ang matanda. Hanggang sa muling umalis si Tia Doray. Dito pinasok ni Janjan ang silid ng tiyahin. Bumungad sa kanya ang sobrang nakakasulasok na amoy. Biglang kumulob ang paligid na tila walang labasan ng hangin. Napakainit. Iniisip ni Janjan kung paano nakakatiis ang tiyahin sa loob. Ilang sandali pa, nakita muli ng binata ang bote. Pero nasa ibaba ito ng katre. Nakapatong doon ang mga nabubulok na laman. Dumidiretso sa loob ng bote ang katas ng bulok na laman. Kinuha ito ni Janjan. Dinala sa labas upang itapon ang laman. Hinala niya. Pangpahid ito ng tiyahin para maging aswang. Kahit papano, may nalalaman si Janjan patungkol sa mga aswang. Mulat ito sa mga paniniwala ng yumaong ama. Minsang nasabi ng tatay na isang paraan sa pagsupil ng aswang. Kunin ang mga kagamitan nito. Kahit nagtatayuan ang mga balahibo sa tuwing nakikita ang laman ng bote. Tiniis lamang yon ng binata. Tinapon niya ito at yung mga nakabilad na laman. Malapit sa balon ay sinunog niya. Sa ginawa ni Janjan, alam niya sa sarili na magagalit ang tiyahin. Kaya ng mga sandaling yun, pinili na ng binatang lumayas. Plinano niyang tumira sa lupain ng ama dahil may kubo naman doon. Pagkatapos na mailigpit ang lahat ng mga kagamitan, dinala din ng binata ang itak upang kahit papano meron siyang magamit bilang pangdepensa. Gabi na ng mga sandaling yun, kailangan niyang magmadali. Subalit pumungad sa kanya ang tiyahin. Tila gulat na gulat. Nakatayo sa kusina at kitang-kita sa mukha ang pagtataka. Ano bang kalokohan ito, Janjan? Anong gagawin mo? Tanong ng matanda. Natatakot man ang binata. Nanatiling kalmado si Janjan.
Nilapag niya ang mga gamit. Tia, hindi ko na po kinakaya yung mga natutuklasan ko sa'yo. Isa po ba kayong aswang? Tama po ba? Nakita ko po yung mga ginawa niyo doon sa tao. Hindi po ako nagkakamali. Nakita ko din po yung pag-iba ng itsura niyo. Alam ko din po yung mga nakabilad. Laman po yun ng tao. Tsaka yung laman ng bote. Ito yung pangpahid niyo, di ba? Tugon ni Janjan. Pero habang nagsasalita ang binata, nakahanda na rin ang kamay sa pagbunot ng itak. Ngunit hindi naman nagalit ang tiyahin. Tila bumagsak pa ang balikat at umupo sa bangko. Ito na nga ba ang kinakatakot ko noon pa? Nang kupkupin kita. Pero ano naman ang magagawa ko? Kailangan kitang sagipin dahil wala na tayong ibang kamag-anak. Aswang ako. At tama ang lahat ng mga sinabi mo. Hindi ko naman talaga maiiwasan dyan. Malalaman at malalaman mo din ang lahat. Lalo na habang lumalaki ka. Lumalawak din ang pag-iisip mo. Pero yung pinatay ko, masamang tao yon. Matagal na akong balak patayin. Ako ang napagkadiskitahan. May gustong patunayan sa sarili na kaya niyang pumatay ng aswang. Pero ni minsan, hindi ako nang hamak ng iba. Maliban na lamang kung sasadyain talaga ako. Pamangking ko, mahal kita at lahat ng payo ko sa'yo. Naaayon sa magiging kinabukasan mo. Huwag mo nang isipin ang pagkatao ko. Ang isipin mo na lang, normal lang at huwag mo nang pansinin ng iba. Hayaan mong gumalaw ka nang hindi nagbabase sa kanila. At yung pagkatakot mong yan, dala lamang yan ang mapaglaro mong isipan. Pagpapaliwanag ni Tia Doray. Hindi po eh. Dahil sa tingin ko, bago pa ang pagpatay mo doon sa tao, meron pang ibang nangyari na hindi ko alam. Eh ano yung karning hinahalo mo sa laman ng hayop? Sa tao din yun, di ba? Huwag na po kayo magsinungaling sa akin. Aswang ka at hindi mawawala ang paghayok mo sa laman. Wika ni Janjan. Yun ba? Tama ka naman. Sa tao din yun na kailangan kong sangkap. Pero patay na yun ang kinuha ko matapos mailibing. Tugon ng matanda. Kahit ano pa man, aswang ka pa rin, Tia. Hindi tama ang ginagawa mo. Aalis na po ako. Huwag niyo na po akong susundan pakiusap. Muling wika ng binata. Dali-dali niyang binuhat ang mga gamit. Mabilis na naglakad palabas ng tahanan. Lumingon pa siya sa likuran. Baka sinusundan pa siya ng tiyahin. Kahit anong amo ng matanda mula sa malayo, hindi na mawawala sa isip ni Janjan ang nakakatakot na pagkatao ng tiyahin. Hanggang sa nakarating siya sa kubo, doon sa lupain ng ama. Pero dumating bigla ang tiyahin. Sobrang lungkot na mukha na tila may mabigat na pinapasan. Ngunit hindi ito pinansin ni Janjan. Hanggang sa bigla na lang nagsalita. Tinapon mo pala ang langis ka. Sana kung plano mo maglayas, hindi mo na lang sana pinakialaman yon. Pamangking ko, bilang pagpapakita ng pagmamahal ko sa'yo, hindi ako magagalit kahit ano pang importante ng langis na yon. Pero ito lang ang sinasabi ko. Yun ay buhay ko. Pero dahil sa nawala na, ibig sabihin lang, mamamatay na din ako. Paalam at maraming salamat sa iyo, pamangkin. Wika ng tiyahin. Hindi naman binigyan pansin ng binata ang mga katagang binitawan ng matanda.
At sa halip, nakaamba pa ito ng pagbunot ng itak. 2 araw na natili si Janjan sa kubo. Hanggang sa nagulantang na lamang siya nang umugong ang balitang patay na si Tia Doray. Ayon sa taong napadaan sa lupain, nagtataka pa nga ito kung bakit naroon sa lugar si Janjan at wala doon sa bahay ng tiyahin. Hindi mo ba alam? Naku, kagabi lang namatay yung tiyahin mo. Nasa harap ng bahay niyo natagpuan ng labi. Wika ng tao. Kaagad tumakbo si Janjan papunta sa tahanan ng tiyahin. Pero wala na doon si Tia Doray. Ngunit may ibang mga tao. Nagtanong pa si Janjan kung nasaan ang tiyahin. Tumugon naman ang mga tao na nilibing kagad ang labi. Dahil yon ang napagpasyahan ng mga tanod. Dagdag pa ng isa. Hindi naman bulok ang laman at bago pa lamang nasawi. Ngunit sobrang baho ng amoy at napakaraming uod ng bangkay. Dito lamang napagtanto ni Janjan na totoo pala ang sinasabi ng tiyahin. Ang pagtapon niya ng langis, katumbas ng buhay ng isang aswang. Alam niya sa sarili na ang pagkamatay ng tiyahin ay dahil sa ginawa niya. Labis ang pagsisising naramdaman ng binata. Patago itong umiiyak dahil iniiwasan niyang magbitaw ng mga salita patungkol sa tiyahin. Wala siyang taong pinagsabihan ng mga pangyayari. Isinarili niya lamang ito. Umabot pa sa puntong nagkaroon ng depresyon ang binata. Nagpapabalik-balik sa konsyensya ang ginawa. Nagkaroon ng sakit sa pag-iisip si Janjan. Ngunit minsan ay nakakausap ito ng maayos at babalik muli sa pagkabaliw. Lahat ng ito ay dahil lamang nalaman ni Janjan na aswang ang kanyang tiyahin. Nagpapasalamat nga po pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito nasa huli talaga ang pagsisisi. May mga bagay tayong ginagawa dahil lamang pumasok sa isipan natin o nais nating gawin. Wala na tayong pakialam kung anong kahihinatnan ng pasyang ito o anong kakalabasan. Kaya dapat maging maingat tayo sa magiging desisyon. Pag-isipang maigi kung tama ba ito o mali. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyo pong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.